Agad na tumugon si Ling Rousho. Sinabi niya sa malamig na boses, isang basurang sect lang ito at ang daming drama. Hindi ako sasali. Mga junior sisters, umalis na tayo. Pagkatapos lumuhad ng isang buong magdamag, ngayon ay nagtatantrum na siya. Nagulat ang mga junior sisters, senior sister, ikaw, ngunit huli na ang lahat. Bago sila makatakas, lumabas ang kakaibang tao. Sa wakas nakita ko kayo. Sa sandaling nakita siya ni Susha, nakilala niya ito. Natarante siya. Sumigaw ang isa pang kapatid sa takot, nandito na siya. Anong gagawin natin? Ang baliw na iyon ay hindi tayo papayagan na umalis. Si Ling Rousho, gayunpaman, ay lubos na uhaw sa dugo. Kinuha niya ang kanyang espada at humakbang pasulong. Sa wakas nandito na. Ako na ang bahala sa kanya. Nahuli sa gulat ang Demon Dude sa loob ng isang segundo. Sinukat niya ito gamit ang kanyang masamang kanang mata at pinuri, napakahusay. Isang matinding showdown ang malapit ng maganap mismo sa harap ng pintuan ng Yip Sect. Ang buong pangalan ng Demon Dude ay si Zhu Qianjun, ang Nine Bloom Sword Lord. Ngumisi siya, kaya kayong mga maliit na gago mula sa Eternal Sword Sect ay lumilipat sa Infinity Sect. Ang crappy sect na ito ay hindi natatakot sa akin na lipulin sila. Alam ni Susha na hindi sila makakatapat sa kanya at mabilis na sinubukang pigilan ang kanyang senior sister. Huwag mong subukan. Lagot tayo ngayon. Si Ling Rousho, sa kabilang banda, ay hindi man lang kumurap. Halos tumawa siya sa kanyang mukha, lipulin kami. Malaking salita, at saka, hindi kami tinatanggap ng Infinity Sect. Alam niya na hindi dapat damay ang Yip Sect. Pinatay ni Zhu Yuanjun ang inosente noon, at kinuha ng aming master ang kanyang kaliwang mata. Ngayon, sinasamantala niya ang kasawian ng aming sword sect para habulin ako para sa paghihiganti. Pwede mong ayusin ang iyong grudge sa amin, huwag kang magdulot ng gulo sa teritoryo ng Infinity Sect. May dalawang sibat na nakakabit sa likod niya si Ji-Hig. Determinado siyang gawing pula ang sahig ng dugo ngayon. Napakababaw, hindi ka makakaalis. Ibigay ang iyong mga kaliwang mata isa-isa. Kinuha niya ang kanyang broadsword, isang malakas na aura ang sumabog kasama nito. Mabilis ang aking talam, hindi ka maghahirap ng matagal. Tinitigan ni Ling Rousho ang kanyang one-eyed freak show at sumigaw, noon, iniwan ka ng aming master ng isang mata para patuloy na magdulot ng kaguluhan sa mundo. Sa sandaling natapos siya, lumipad siya para sa close combat, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa killing intent. Direkta niyang tinarget ang natitira niyang mata. Ngayon, tatapusin ko ang sinimulan ng aming master at kukunin ko rin ang kanang mata na iyon. Madali itong naiwasan ni J.U. nang hindi man lang pinagpapawisan. Bumangga ang espada ni Ling Rousho sa isang bato, agad itong ginawang graba. Ngumisi si J.U. sa loob, napakahusay. Karapat dapat kang maging sword maiden. Ngunit nasa spirit realm ka pa lang. Ako ay isang Soul Realm powerhouse at isang mataas na ranggo. Hindi inisip ni Ling Rousho na mahalaga ang level. Umikot siya at sinabi, hindi pa napagdedesisyonan kung sino ang mananalo. Sa sandaling natapos siya, nagpakawala siya ng isa pang sword strike. Muling naiwasan ni Zhu Yuanjun at ang espada ay tumama sa isang puno, agad itong nahati sa kalahati. Sumama ang kanyang mukha, kumunot ang noo niya, tiningnan si Rousho. Naglalaban ang dalawa sa ere ng parang baliw. Sumasaksak ka ng espada, sumasaksak ako ng espada, walang sinuman ang gustong umatras. Dahil sa ligaw na pagsaksak ng espada ni Rousho, nakita ni Juyu ang mga bituin. Ngumisi siya, medyo humanga, ngunit nanatili siyang nakatayo na parang isang estatwa. Nag-aalala ang mga junior sisters, senior sister. Umurong ng ilang hakbang si Zaya. Hindi makatama si Rousho anuman ang gawin. Nang makita na hindi gumagana ang sitwasyon, hirap siyang yumanggal. Nagsimulang manginig ang kamay na humahawak sa kanyang espada. Ginamit ni Rousho ang bawat onsa ng lakas na mayroon siya at sumigaw, yan. Bahagyang nagulat ang Swordmaster. Hindi niya inaasahan na may ganitong klase ng skill si Rousho. Isang death-cleaving blade ang pinakawalan. Madali niya itong naiwasan tulad ng dati. Dahil sa paglalaro ng espada ni Rousho, lubhang lumiit ang kagubatan ng mundo. Kung saan tumama ang talam, bumagsak ang mga puno.
Ang isang makakapal na kagubatan ay naging wasteland sa isang iglap. Mabuti na lang at wala sa mundong ito si Kim Lam. Isang patag na puno ang nag-iisa sa lupa. Ligtas na lumapag si Guyo Swordmaster dito. Tiningnan niya ang lakas ni Rou Shou at hindi mapigil ang bamantong hininga. Hindi masama, mas interesante kaysa sa akala ko. Lahat ng matinding focus ni Rou Shou ay walang silbi. Isang kakaibang nakakatakot na aura ang lumabas kay Juyo. Kailangan kong mag-ingat ngayon. Ako naman, nagbago ang kanyang buhok sa isang iglap, at ang kanyang figure ay kumislap sa isang kisap mata. Lumitaw siya sa likod ni Rou Shou. Hindi niya ito naharangan. Juyo yang sword, ang kanyang mga mata ay ligaw na parang isang death god na dumating para mangolekta. Walang pag-aalinlangan, inihataw niya ang isang espada mula sa likod. Sumakit ang kanyang katawan. Naramdaman ni Rou Shou na maaari na siyang mag-log out anumang sandali. Sumigaw si Susha at ang babae sa takot, senior sister. Kinuha ni Rou Shou ang saksak na iyon at nawalan ng kalahati ng kanyang buhay. Masakit niyang hinawakan ang sugat sa kanyang balikat at halos bamulong, magpatuloy kayo. Sirang-sira na siguro ang kanyang braso. Nanginginig ito ng husto. Wasak ang puso ng mga junior sisters. Patuloy silang tumatawag, senior sister. Dali-daling lumapit ang mga babae para suportahan si Rou Shou. Senior sister, okay ka lang. Biglang sumigaw si Rou Shou, huwag kayong lumapit dito. Ano ang sinabi ko sa inyo dati? Huminto ang babae sa kanilang mga yapak, naalala ang sinabi ng kanilang big sis. Kapag nakilala natin ang taong ito, ako ang mauuna para pigilan siya, kayo agad na tumakas. Kahit na basag-basag na siya, iniisip pa rin sila ni Rou Shou. Ano pa ang ginagawa ninyo dyan? Umalis na kayo. Nagsimula ang mga kapatid sa isang matinding panloob na debate. Paano namin iiwanan ang aming kaibigan kapag siya ay nasa gulo? Sinubukan ni Ling Rou Shou na mag-astig para siguruhin sila, umalis na kayo. Huwag ninyong maliitin ang inyong senior sister. May plano ako kaya huwag kayong humadlang sa akin. Ngumisi si Juyo guys ng hayagan. Sinabi niya, nagpupumiglas pa rin kayo. Nauubos na ang inyong genius talent. Bigyan kayo ng isa pang taon, marahil ay may mababago kayo. Tiningnan niya si Rou Shou, ang kanyang isang magandang mata ay kumikinang sa killing intent. Ngunit ngayon, hinding-hindi, matigas ang ulo ni Rou Shou na nagpatuloy. Umaabot sa kanyang espada. Sa sandaling hinawakan ni Rou Shou ang espada, bumugso ang kapangyarihan. Nagpasya siyang maging Shin sa isang desperadong earth-shattering move. Sa pagtingin sa pagbagso ng spiritual energy na iyon, agad na naunawaan ng mga kapatid ang pinaplano ni Rou Shou. Ang galaw na iyon, senior sister, huwag. Iyon ang, agad na lumaki ang espada ni Rou Shou. Itinuro niya ito sa kalangitan, nagpakawala ng isang selfless strike. Ang espada ay tila sinipsip ang kapangyarihan ng langit at lupa. Harap sa biglang pagbagso na ito, lumaki ang mga mata ni Jeyu sa gulat. Ito ang legendary Sword of Oblivion. Ngunit pagkatapos ng saksak na ito, hindi na garantisado ang buhay ni Ling Rou Shou. Gumawa siya ng handseal pagkatapos ay nagpakawala ng isang eternal barrier. Sumayaw ang espada sa hangin, hinayla si Juyo sa isang vortex of darkness. Kaya ito ang iyong trump card. Ginamit ni Jay Yakshan ang bawat onsa ng lakas upang labanan. Umikot ang mahabang espada ni Rou Shou at lumitaw ang isang matinding parang buhawi na barrier. Ang guyudod ay tumatawa na parang baliw. Mukha siyang sabik na naghihintay. Ang braso ni Rou Shou ay nasa bingit ng pagkabali ngunit hinawakan niya ito at sumigaw, patayin. Isang napakalaking pagsabog ang naganap. Muling nasira ang kagubatan. Walang intensyon ng espada na huminto. Umikot ito ng baliw sa kalangitan. Kinokontrol ito ni Ling Rou Shou mula sa ibaba. Ang langit ay tila unit, kumikinang sa isang nakakasilaw na liwanag. Nawalan na ng isang round si Juyo. Ngayon, wala na siyang makita sa harap niya. Ang malalaking puno ay pinutol ng piraso-piraso ng paglalaro ng espada. Walang natirang puno. Ang natira pagkatapos ng desperadong labanan ay isang winasak, sirang tanawin. Umikot pa ang espada ng ilang huling beses, pagkatapos ay bumagsak, dumiretso sa matibay na hagdan. Si Rou Shou ay ngayon ay talagang basag na.
Ang kanyang sandata ay ganap na nasira din. Lumabas ang tomato sauce mula sa sulok ng kanyang mata at bumulong siya ng ginhawa, tagumpay. Pagkatapos ay walang lakas siyang bumagsak sa lupa. Ang biyahe na ito ay maaaring mas masama kaysa sa mabuti. Humihingal si Roosu. Nagmadali ang ibang mga kapatid sa kanyang tabi, sumisigaw, "Senior sister." Ang kanilang mga mukha ay kasing puti ng isang kumot. Kahit na nahaharap sa panganib, walang sino man ang nag-iwan kay Big Sis. Nag-aalala ang isang junior sister, "Okay ka lang, senior sister." Na kung saan galit na sumagot si Sushi, ang gulo na ito. Nang makita si Rooshu na puno ng dugo, sinabi ng junior sister nang may sakit sa puso, "Okay lang, senior sister, tulungan mo ako." Nang akalain nilang tapos na ang pagsubok, isang tawanan na parang bird yugo ang umalangaw-ngaw. "Hindi ko inaasahan ito, Ling Rooshu. Ito ay si Zhu Yuanjun Swordmaster. Parang linta, hindi pa siya patay." Lumabas siya mula sa usok na parang isang halimaw. "Nagawang mong gamitin ang Eternal One Sword na higit sa iyong cultivation level, isang bagay na hindi mo dapat nagawa." Pagkatapos ng malaking laban na iyon, bahagya lang siyang nagasgasan. "Sayang, palabas lang iyon. Labis mong pinilit ang iyong sarili, lahat ng pagsisikap ay walang kabuluhan." Hindi napigilan ni Roosho ang magmura. Bumaba siya mula sa itaas ng napakabilis, imposible itong makita ng mata. Nabasag ang mga baldosa kung saan siya lumapag. Napakagaling na kapangyarihan, gayunpaman binubuli niya ang grupo ng mga babae. Upang maiwasan ang gulo sa hinaharap, nagbago ang isip ko. Naging mas domineering siya, ang kanyang boses ay malamig na malamig. "Hindi lang ang mga kaliwang mata ninyo ang gusto ko." Bulag sa puot, umalangaw siya, "Gusto kong mamatay kayong lahat." Dahil alam niyang laban ito hanggang kamatayan, itinulak ni Roosu ang kanyang mga kapatid palayo. "Umalis na kayo, rito." Nagsimulang magtipon ng enerhiya si Ju. Itinaas niya ang kanyang broadsword. Game on. Sumugod siya ng napakabilis, isang blur of motion. Nahuli si Roosho sa gulat at tinamaan ng ilang beses. Walang awa si Ju, tina-target ang isang nakamamatay na suntok. Agad na bumuo ng linya ang mga kapatid upang protektahan si Roosho. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, ayaw niyang ipagsapalaran ang mga ito. "Hindi pa kailangan ng senior sister na ito ang inyong proteksyon, umalis na kayo." Lumipad siya pasulong, direkta patungo sa talim ng espada ni Zhu Yuanjun Swordmaster. Tumawa ng baliw si Jing Ju, kumbinsido sa kanyang tagumpay. "Walang sino man ang makakakuha ng aking espada nang walang armas. Mukhang nawala ka na sa katinuan. Sasaksakin ka ng piraso-piraso, pati ang mga braso mo." Naghanda si Roosho na mawalan ng mga braso para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. "Takbo!" Sigaw niya. Sa sandaling malapit na ang kanyang payat na mga kamay na dumampi sa talam, kumislap ang isang nakakasilaw na liwanag. Nag-freeze si Zhu Yuanjun Swordmaster, nagngangalit ang ngipin upang makita kung sino ang nang-ahas na makialam. Walang iba kundi ang aming tamad na mahilig sa pagkain na pretty boy sectmaster na si Ip. Kahit si Rooshu ay natulala. Nahuli niya si Rooshu gamit ang isang kamay, ang kanyang mga mata ay malamig at walang ekspresyon. Isang klasikong hero saving the beauty moment. Parehong nagulat ang mga kapatid, sabay-sabay na sumisigaw, "Sectmaster!" Galit na galit si Zhu Yuanjun na nasira ang kanyang magandang oras, sumumpa. "Ang isang basurang sect leader ay nang-ahas na makialam sa aking negosyo. Mukhang pagod ka na sa buhay." Si Yipiang, nang walang pagbabago sa ekspresyon, tiningnan ang peste sa harap niya at sinabi sa malalim na boses, "Napakayabang, ha?" Isang segundo pagkatapos, bahagya siyang ngumisi. "Gusto ko iyan. Pero hoy, ikaw ang pagod na sa buhay." Nang marinig ito, tumawa si Yuyu na parang bata na kalalabas lang ng kalokohan sa kanyang baby brother. "Maaari ka nang mamatay kasama sila." Mukhang naintriga si Yipiang, bum-ontong hininga ng "Oh." Sabik na ipadala ang mag-asawa sa kabilang buhay, sumigaw si Gino, "Ikaw na overestimating fool. Nakikialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Maglaho kayong magkasama." Nakatitig si Yipiang sa talim na ilang pulgada ang layo mula sa kanyang mukha. Hindi man lang nag-abalang umilag ang taong ito,
casual na umabot upang hawakan ito. Iniisip na magpapakitang gila si Yipyang, sinabi niya ng may paghamak, isa pang hanggal na sumusubok na kunin ang aking espada ng isang kamay. Itinaas ni Yipyang ang dalawang daliri, nais kurutin ang talam. Narito na, nagkakamali ka. Sa sandaling natapos siya sa pagsasalita, ang kanyang dalawang daliri, na parang pinatibay na semento, ay matatag na hinawakan ang talam. Agad na nag-freeze si Juyu, napagtanto na nakatagpo siya ng isang tunay na master. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pag-aalala. Ang batang ito, inilabas ni Yipyang ang isang basic martial skill, ang empty-handed blade catch, na nagdulot ng pagkabiyak ng mahabang talam ng lalaki. Pagkatapos ay nabasag ito, gayunpaman ang mga daliri ni Yip ay walang pinsala. Nanunuya siya, sapat na ang dalawang daliri. Ang mukha ni Ju Gianjun ay nawalan ng kulay. Ngumisi siya, kumunat ang noo ng malalim, nahihirapan siyang harapin. Nagsimulang maglabas ng mga lihim na sandata si Ju. Ito ang aking pinakamalakas na espada. Humayo ka sa impyerno. Handa na rin si Yipyang na paalisan ang taong ito upang magbenta ng asin. Umabot siya at agad na tumugon ang mahabang espada ni Roushu. Pagkatapos, sumunod sa kanyang utos, ito ay matatag na humiga sa kanyang kamay. Activating basic martial skill, hinugot ni Yipyang ang kanyang espada, nagpakawala ng isang severing water strike na siyang katapusan din ng buhay ni Jaeyeon. Isang talam ang bumiyak sa kanya ng patayo mula ulo hanggang paa. Nahati si Jaeyu Janjun nang napakabilis na wala man lang siyang panahon upang sumigaw. Hindi man lang pinawisan si Yipyang, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi inaasahan ng mga junior sisters na magiging ganito ang sitwasyon. Tapos na.